Hello mga meses! Welcome back to our YouTube channel! For today's video, samahan po ninyo akong magligpit ng mga carpet or bedsheet na malalaki. Ito po ay mga ginamit ng bisita at tingnan nyo po ngayon ang hitsura. Ipapakita ko po sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya simulan na natin! Okay mga meses, bago po ako magsimula, pupuyurin ko po muna ang aking buhok. At kapag napuyod ko na nga po ito, ay pupunta na nga po ako sa kwarto kung saan iniwan ng mga bisita ang kanilang mga pinaghigaan. So ayan na nga mga meses, makikita ninyo napakakalat. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat ng trabaho ko kapag may bisita po. Lalo na po kapag ang latag nila ay mga karpet. Talagang patong-patong po ang kanilang latag. Ito po ang isa sa pinakaayaw kong trabaho. Ang magligpit ng hinigaan ng mga camel. Hindi po madaling magtiklop ng mga karpet na yan mga meses. Dahil sobrang bibigat po niyan. Akala nyo lang po, makikita nyo sa video ko ay magaan. Pero sobrang bigat po niyan, sa totoo lang. Lalo na po minsan, pag sobrang dami ng bisita, kapag nagsama-sama talaga ang anak ni na madam, ay talagang lahat lilinisin ko yan, hindi lang 20 carpet. Kasi dito mga meses ay 2 kwarto laang po ang merong kama. Yan po kasing hinihigaan nila is living room, kaya carpet po ang kanilang nilalatag. At saka may proseso po ang pagtitiklop niyan, hindi po bastang tiklop lang. Dahil yan po ay chinecheck ni madam bago mo ilagay sa kanyang lagayan. Talagang kailangan naka-flat po siya at nakatiklop ng maayos. Mamaya ipapakita ko po sa inyo ang pinakalagayan na yan pagtapos na po ako diyang magtiklop. Lalo na mga meses paglalabahan niya, napakabigat na yan. Pero pasalamat na nga rin po ako at automatic ang kanilang washing kasi hindi ko na kailangan pigain pa. Pero naranasan ko po yan one time sa bakasyon. Kasama po ako ng amo kong magbakasyon sa Saudi Arabia. Talagang mano-mano po, sobrang hirap. Sabi ko sa aking sarili, hindi nga pala madali ang pag-a-abroad. Lalo na't isa kang DH dito sa ibang bansa, lalo na sa mga Middle East. Kaso wala tayong magagawa nandito na tayo, alangang umatras pa tayo. Pero merong iba or merong ilan na talagang hindi kinakaya. Pero ako kailangan ko tong gampanan. Ginusto ko to kaya itutuloy ko. Kahit ayaw mo na, talagang hindi ka pwedeng sumuko. Nako mga meses, dito sa ibang bansa talagang nasa hukay ang isa mong paa. Kailangan mong magpakatatag para sa iyong mga mahal sa buhay, para sa iyong pamilya at para sa iyong mga pangarap. Kung talagang gusto mong matupad ang iyong mga pangarap para sa iyong pamilya or sa mga mahal mo sa buhay, ay talagang titiisin mo ang pagod. Ikukwento ko nga lang pala sa inyo ang karanasan ko mga meses. Nung una pa lamang po ako dito, 1 week pa lang ako, parang gusto ko na pong umuwi. Sobrang hirap na naninibago po ang aking katawan. Tapos hindi po pala madali, 'di ba? Pag nasa Pilipinas ka, parang excited ka na pumunta ng ibang bansa. Pero pag nakatungtong ka po pala dito sa ibang bansa, parang gusto mo na po talagang umuwi. Hindi po talaga madali. Pero iniisip ko lamang po kung bakit ako nandito, para sa aking mga pangarap. Ito na nga mga meses, charan! Open sesame! Charot! So ayan na nga mga meses, makikita nyo, puro carpet po yang laman niyan. At saka meron din pong 3 unan.
halos minsan pag may bisita, lahat nag-ipon-ipon po dito sa bahay ni Madam, ay talagang ubos po yung mga karpet na yan. At kapag sabay-sabay naman po din silang umalis, sabay-sabay ko din po yan titiklopin. Diyos ko po, halos magkanda kuba-kuba na po ako sa pagtitiklop niyan, mga meses. At kailangan ko pa pong ipatas yan ng napakaayos na patas kasi nga po chinecheck ng camel. Diyos ko po. Alam nyo po ba sa gabi kapag ako hihiga na, talagang hindi ko po maiinat ang aking likod, maidiretso sa sobrang sakit po. Ang ginagawa ko na lamang po is nilalagyan ko ng katen ko. Buti na nga lang po at may dala akong katen ko. At least nawawala-wala po ang sakit. At tips ko lang po sa inyo mga meses, para naman mawala ang inyong pagod, gawin nyo po yung mga bagay kung saan kayo sasaya. Kagaya ko po, kapag ako'y pagod na pagod at ako'y nakahiga na, hindi naman po agad-agad ako makatulog, ang ginagawa ko po is nanonood ako ng mga nakakatawang palabas dito sa aking cellphone sa YouTube. Hanggang sa hindi ko na po namalaya na nakatulog na po pala ako. Ganun lang ang diskarte mga meses. Huwag nyong isipin ang pagod. Ang isipin po ninyo ay kung bakit nga ba tayo nandito. Siyempre sa ating mga pamilya or sa ating mga mahal sa buhay. At ito na nga mga meses, ipapakita ko sa inyo kung gaano kapatas yan. Ayan, kailangan po talagang patas na patas yan. Kailangan po talagang walang nakalawit na laylayan ng kumot. At isasarado ko na nga po. Tsan-tararan! Natatawa na lang ako sa sarili ko habang pinapanood ko to eh. Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless you.